Pag ako'y binibiro mo, ang lahat ng yan sa akin totoo. Mga titig mo ay tumutunaw sa puso ko. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paglingap, dahil habang tumatagal ay lalo kong natututunang magmahal. Baka masaktan lang. Yun, shoutout sa kay Kuya Barbero TV, please support po. And also kay JC the Barber. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Syempre guys, mag-reaction ulit tayo. Magkwentuhan ulit tayo sa ating nare-reactionan. Walang iba kundi ang Team ni Chris. So ilang araw din tayo hindi nakapag-upload mula nung Sabado, Sunday. Hindi po tayo nakapag-upload gawa ng nabisi rin po tayo. Pero syempre magbabalik po tayo sa ating pag-uusapan ng Team ni Chris. Ang ating topic ngayon today guys ay yung part 23 at yung mga kaganapan at yung ilang komento ng ating mga viewers. So dun sa part 23 guys, totoo naman yung mga komento ng mga viewers na talagang nakakaiyak naman talaga yung part 23. At para kay Kuya Barbero TV, kung pag-uusapan lang ang bawat part ng Team ni Chris, isa ito sa may pinakamagandang part ng ni Chris, itong part 23. So bago natin pag-usapan, syempre gusto muna natin pasalamatan lahat ng bumubuo ng Team Kalingap sa pangunguna nila Kuya Val, nila Kalingap Rob at ng lahat ng nasa Team Kalingap. So ito nga guys, palagi naman tayong positibo lang sa pagre-reaction. Although alam nyo naman guys, si Kuya Barbero TV, ang laging pinag-uusapan lang natin ay yung mga komento ng mga viewers, yung ilan sa mga napapansin natin sa Team ni Chris, sa ating mga sinusuportahan, So ito nga guys, pag-usapan natin yung komento ng ilang mga viewers. Merong ilang mga viewers guys na napaiyak daw sila sa part 23 ng ni Chris. Sa totoo nga ba na nakakaiyak yung part 23? Ako, aminin man natin sa hindi, malungkot talaga ang part 23. Hindi dahil sa malungkot na may hiwalayan, kundi malungkot dahil ang layo na ng narating nung dalawa. Totoo naman yun nung sabihin ni Kalingap Bicoy dun sa part 23 na dahil kay Krista wala siya doon. So nakakalungkot yun. Kumbaga parang ina-acknowledge niya talaga si Krista sa bawat successful, kumbaga sa bawat blessing na natatanggap niya, sa bawat lakad niya na matagumpay is talagang na-acknowledge si Krista. Kasi totoo naman din yun guys, kung kumbaga kung hindi na pick ni Mikoy si Krista, so hindi natin alam kung ano yung magiging Mikoy ngayon. Kaya siguro ina-acknowledge ni Mikoy si Krista kasi nga sa totoo lang malaki yung naitulong ni Krista kay Kalingap Mikoy. Hindi lang sa love team kundi sa kanyang vlog, sa kanyang charity works. Kasi yung mga supporters ng Team ni Chris, kapag ikaw ay Team ni Chris, sa totoo lang pinapanood ka niyan. Kaya nga dito sa reaction natin ito, kumbaga blessing din kahit papano na pinapanood din tayo ng mga Team ni Chris kapag nag-a-upload tayo. Lalo na si Kalingap Bicoy na siya ang partner ni Chris sa Jane Villanueva. Kaya nga na-acknowledge ni Kalingap Bicoy dun sa part 23. Kumbaga kung hindi siya kung hindi dahil kay Krista hindi siya makakapunta sa Hong Kong o hindi niya maaabot yung mga ganyang mga ganyang mga pangarap niya or yung mga napupuntahan niya ngayon. Dahil yan sa tandem ng dalawa. Dahil yan sa team, dahil yan sa Mi Chris love team. Kaya maganda rin yung komento ng ating viewers na nakita nila ngayon na yung Krista, yung Mikoy na dating nasa bababa lang, ngayon pataas na ng pataas. So patunay lang ito na talagang naaabot na nila yung kanilang pangarap. At meron pa ang ilang mga nagsabi guys na dahil daw ito sa pagiging humble at approachable ng dalawang tandem na ito. Totoo ba yun? May epekto ba yung pagiging humble at approachable ng tao sa kapwa niya tao? Totoo yun guys, at totoo lang napansin din natin sa bawat vlog ni Kalingap Mikoy at ni Krista. So bawat vlog napapansin natin kahit sa behind the camera,
nakikita natin na si Krista at si Mikoy, madali silang lapitan. Kumbaga hindi sila maarte, hindi sila maselan. Kaya nga sabi ng mga viewers doon sa Hong Kong na nagkomento minsan sa ating live na naka-witness sa attitude ng dalawa, ang Team Mikris daw ay napakadaling lapitan sa Hong Kong. Hindi daw sila maarte, hindi daw sila maselan at hindi daw mayabang yung dating ng dalawa. So yung dalawa daw is napaka-humble at professional. Kaya nga merong mga ilang komento dito sa ating YouTube channel na positibo yung komento kila Kalingap Mikoy kasi na-experience nila yung ugali ng dalawa. Hindi naman nila masasabi yun kung hindi nila na-experience. At meron pang mga ilang nagkomento na napakabilis daw lapitan ng dalawa. Nung nagpapapicture daw yung ilan sa mga fans is madali daw nakapagpapicture kila Kalingap Mikoy at kila Krista. So patunay lang ito guys sa talagang humble at mabait yung dalawa. Kaya nga may epekto yung yung pagiging approachable at humble nila. Kasi yung ganung klase ng katangian kapag na-maintain nila yon, so patungo yon sa pagiging successful, papunta yon sa sa tugatog ng tagumpay. Kaya yung ilang mga komento ng mga viewers natin is napaka-positibo, kaya nagpapasalamat din tayo dyan. At yun nga guys, marami pang ilang mga nagkomento dun sa ating upload sa behind the camera ni Kalingap JJ na kinuwento sa atin, na padulas ni Kuya JJ. Sabi ng mga ilang komento, sobrang ganda daw ng part 23. Paldo ang Mikrisioners, the best ang Mikris. Sabi ng mga ilang komento. Tapos meron pang mga nagkomento, excited din daw sila dun sa sasabihin ni Kalingap JJ dun sa mga padulas. Kasi nakita daw ni Kalingap JJ minsan na meron talaga silang personal bonding dun sa Hong Kong, itong dalawang ito. Siguro behind the camera hindi lang nila ipapakita. Pero siguro si Kuya JJ, si Kalingap JJ, meron siyang mga kopya ng mga clip or mga video. So abangan natin kay Kuya JJ At sabi nga nung ilan sa mga nagkomento, hello Sir Barbero TV, pang pelikula talaga ang Mikris. Dapat ilagay sila sa sinihan. So, sa totoo lang guys, napansin din natin yung atake ni Direk Kalingap Rob na talagang pang indie films yung pelikula ng Mikris ngayon. So, hindi natin alam kung saan aabot yan. Baka mamaya, di ba, makilala yung dalawa na yan. O mapanood talaga natin to sa mga sinihan, lalo na kapag mga yung tinatawag nila na Manila Film Festival. Hindi natin alam, baka makana yan sa mga indie films na mga pelikula, may producer, merong mag-direct, may mag-direct pa, naalukin si Kalingap Rob, tapos magkipag-collaboration kay Kalingap Rob. So diyan magsimula yung kasikatan lalo nung dalawa, So pwede pong mangyari yan dun sa nagkomento sa atin. Tapos merong ilan sa mga nagkomento na ang ganda daw sobra ng part 23 dahil mixed emotion daw ito. So totoo naman, meron dong seryosong part, meron dong biruan, pero lamang yung iyakan. Kasi nga, yung tagumpay na nararanasan ngayon, na na-experience ngayon ng Team Mikris, dahil iyon sa hard working, sa ipinapakita nila, sa hard work nila. Kumbaga talagang deserve nila yon yung ganong klase ng treat sa kanila sa Hong Kong, At hindi lang yun guys, may mga nagsabi na hindi rin daw nakakasawang panoorin ang Team Mikris. Totoo ba na hindi nakakasawang panoorin yung Team Mikris? Ako sa totoo lang hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Mikris hindi siya yung sobrang seryoso, minsan may pagkakalog ng dalawa. So yan ang kagandahan sa mga pelikulang ginagawa. Kapag merong mga joke time, merong mga tawag dito yung kumbaga yung parang seryoso time, so nagiging balance yung pelikula. Kaya napakagandang panoorin ng Team Mikris, hindi talaga siya nakakasawa gaya nung nagkomento. At hindi lang yun guys, maraming nagkomento sa ating upload tungkol sa Team Mikris, pero gusto nating pasalamatan lahat ng nanonood na ito. At yun nga guys, matagumpay na naman din ang Team Mikris sa pagmamarathon sa part 11. Yung part 11, 1 million views na po. So thank you so much guys sa panonood nyo, sa pagmamarathon nyo ng part 11, at tulungan tayo dito na makuha yung mataas na view ng part 11. Patuloy lang tayo na magmarathon. Ito, isunod po natin guys yung kahit yung part 22, part 23 para mas makadagdag pa, mas malakas pa yung views ng Team Mikris. At maraming makaalam na merong ganitong klase ng pelikula si Kalingap Rob, At importante po natin si Kalingap Rob, yung kanyang mga charity works. Huwag po natin kalimutan yan. At yun din, hinihingi rin ni Kuya Barbero TV yung support po palagi sa ating YouTube channel. Ito po ay based lamang sa observation natin, yung ating mga sinasabi, yung ilan sa mga komento ng mga viewers natin. Ito po ay kinuquote ko lang o kinukuha ko lang para malaman din ng ilang mga Mikris kung ano yung opinion ni Kuya Barbero TV. So this is Kuya Barbero TV po, palagi nagsasabi, lalo na kung kayo ay nasa part ng Middle East, mag-ingat po kayo dyan dahil may gera po. At syempre, ingat po ang lahat and bye-bye.